ito po ang Talk to the People, kung saan ay isa rito sa programa ng Manila Public Information Office, wherein kailangan namin kayong makausap paminsan-minsan. On top of the Yormes Hour, every Friday, yung ating weekly report. Ito naman po pagka meron tayong daily update na kailangan maipabatid kaagad ang mensahe sa lahat ng mga tagalungsod ng Maynila at maaaring maapektuhan ng mga tagalabas ng lungsod ng Maynila. Partikular, ngayong araw na ito ay may mahalaga tayong impormasyon, mensahe o direktiba na if I'm not asking too much, please do share this live stream to your friends and family, especially yung mga mag-aaral ngayon. No? Tulungan nyo kami na ma-share kagad to sa inyong kapwa mag-aaral. Sa mga guro naman, sa pribado at pampubliko, please do share this to your colleagues. No? At sana po, bago ako magsimula, ay nasa mabuti kayong kalalagayan. Malusog na pangangatawan, unang araw ng trabaho ng pamahalaan. I think it's all over the country. First day of work, ngayong Enero ng 2026. Now, ngayong Enero po ay may mga malalaking aktibidades sa lungsod ng Maynila. Yan ang Santo Niño de Tondo. Kapistahan namin sa Tondo, ganun din sa Santo Niño de Pandacan. Ang Santo Niño de Tondo de Pandacan ay kasabay din naman yan sa Santo Niño de Cebu. No? Pero bago yon, may isang malaking kapistahan din na dinadaluhan ng milyong-milyong tao. In fact, kanina pong umaga ay meron pong briefing na ginawa sa akin ng Manila Police District, MDRRMO, bilang paghahanda at maaring inaasahan na humigit kumulang 8 milyon muli na tao o Pilipino, baka pati mga banyaga, magpuntahan sa atin dito sa Quiapo, sa kapistahan ng ating mahal na pong Nazareno. So with that, marami pong mga arrangement or paghahanda ang ginagawa ang inyong pamahalang lungsod ng Maynila at national government through the Philippine National Police. Be that as it may, as you all know, since nag-mayor po tayo nung nakaraan, ay meron po ako mga tagubilin or executive orders para sa kaayusan at ligtas na selebrasyon ng ating kapistahan ng minamahal na pong Nazareno. And let me begin with the 3 executive order that I have signed a few minutes ago. Una po, para sa lahat ng mag-aaral, nag-aaral sa lungsod ng Maynila, sa pribado at pampubliko. From primary ito po ay suspension of work sa city government. Ulitin ko po, dahan-dahanin po natin para hindi tayo malilito. Wala pong pasok sa trabaho ang City Government of Manila. At yung sa national, I will let the national government if they have announcement. Except sa mga empleyado ng city government ay mga taong involved sa paghahanda sa kapistahan ng Poong Nazareno. So yung any other offices ay hindi na po kailangan pumasok sa January 9. Pangalawa, classes in all levels in the city government of Manila to allow devotees to participate in the activities of the feast day of the Black Nazarene. Yan po ang Executive Order number 1. Walang pasok sa trabaho or empleyado ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. Walang pasok sa eskwela.
pribado at pampubliko, all levels. Please do share this information to your classmates or fellow teachers. Second, Executive Order number 2, Series of 2026. Liquor ban on January 9, 2026 within the 500-meter radius of the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene Quiapo Church and within, ulitin ko po, no? So sa paligid po ng simbahan, bawal po ang uminom sa kalsada, magbenta ng alak, at lahat ng dadaanan within the path of the translasyon. Alam nyo naman po yan, at sa January 7 ay magkakaroon po tayo ng press conference kasama ang ating kaparian o pamunuan ng ating simbahan o ng ating basilika. Excuse me. So, bawal po uminom sa kalsada. Maring meron kayong nakatambak sa loob ng bahay. Sa loob po kayo ng bahay. Pero bawal po. At bawal magtinda ng alak sa dadaanan 500 meters radius at sa paligid ng simbahan. Yan po ay ating ginawa na dati at gagawin po natin muli. Pangatlong Executive Order. Executive Order number 3, Series of 2026. Bawal po ang magbenta, gumamit, or mag-distribute, sale or distribute, or use of firecrackers and pyrotechnic devices from January 8 to January 9 within the city of Manila. Ano pong ibig sabihin nun? Bawal pong magpaputok. Kasi po, baka mamaya, malito ang tao, at yan po'y milyong tao. And I hope you understand this. Baka po magkaroon tayo ng hindi ka nais-nais na sitwasyon. Itong mga bagay na ito ay para naman sa kaligtasan nating mga taga Maynila at ang mga dadako sa lungsod ng Maynila. Ang poong Nazareno po, ang mga namamanata ay hindi lamang po taga Maynila. Marami po dyan manggagaling pa sa Northern Luzon, Central Luzon, Metro Manila, Southern Luzon, at maaari, may nababalitaan pa nga po ko, pati po mga taga Mindanao at Visayas. Bilang panata nila ay sila po'y dumarako dito sa ating lungsod sa panahon na yaon. Kaya po, itong mga pag-iingat na itinatagubilin ng inyong pamahalaang lungsod ay para sa kapakanan ng pangkalahatan. So muli po, no, wala pong pasok sa trabaho ang gobyerno or empleyado ng lungsod ng Maynila except those who will be in the front line. Wala pong pasok sa eskwela sa January 9. Ang pribado at pampubliko, all levels. Bawal po ang magbenta ng alak, uminom sa kalsada within the 500 meter radius ng simbahan at dadaanan. Bawal po magpaputok ng 8 hanggang 9 sa buong Maynila. Bawal magtinda ng paputok. Kukumpiskain po yan. No? Kung malalaan ninyo, pinayagan ng inyong pamahalaang lungsod na magtinda ng mga recognized by the government or agencies of government na mga paputok. At hinuli natin yung mga illegal. Ngunit this time, iba naman po ito. Bawal po magtinda o gumamit o magpaputok ng January 8 at January 9. So muli, mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila, ito pong maikling mensahe at panawagan at tagubilin ng inyong lingkod. At if I'm not asking too much, again, please do share this broadcast to fellow Manilans and your friends who are studying in Manila. Let them be informed as soon as possible. At para makapaganda naman kayo, kung sakali ay kayo ay pupunta sa lungsod ng Maynila.
So muli po, mag-iingat kayo at may awa ang Diyos. It's a new year. I wish everybody good health. And I hope this year ay matupad ninyo ang inyong mga pangarap o kahilingan sa Panginoon. Pangarap sa buhay at kahilingan sa ating Panginoon. Sa mga namamanata sa Santo Niño at sa Nazareno, ay sana madinig ng Diyos ang ating mga kahilingan sa Kanya. At wag lang po tayo hihiling. Wala naman din pong masama kung tayo'y magpasalamat sa Diyos sa mga bagay na meron tayo ngayon. Katulad na lang ng malusog na pangangatawan. Yan din po ay blessing. At sa mga bagay na meron tayo sa ating harapan, lalo na ang ating pamilya. So mag-iingat po kayo at maraming salamat po. Ito ang inyong lingkod, si Yorme po, nagsasabing pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat. Manila, God first.